mula sa mga totoong karanasan. Mga pangyayaring naging bahagi ng madilim na kasaysayan. Matagal na panahon nang nakahiligan ni Jorito ang pag-akyat ng bundok. Hindi niya ito ginagawa para mangaso o para mamuhay sa gubat. Ginagawa niya ito dahil iyon ang tunay na hilig at kaligayahan niya sa buhay. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya sa Sagay, Negros Occidental. Kaya halos lahat ng kanyang gustong gawin ay nasusunod. Kahit paulit-ulit na pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang dahil mapanganib daw, wala rin silang nagawa. Nasa hustong gulang na siya at masyadong matigas ang ulo pagdating sa hilig niya sa bundok. Para masigurado ang kaligtasan niya, pinayagan siyang magpasama ng ilang pinagkakatiwalaang tao. Kasama niya ang 4 na matatagal ng tauhan ng kanyang magulang at 2 kababata na pareho rin niyang mahilig umakyat. Sa loob ng ilang taon, marami na silang bundok na naakyat sa Cordillera at sa iba't ibang parte ng Visayas. Laging maayos at ligtas ang kanilang mga paglalakbay. Kapag nasa bundok si Jorito, pakiramdam niya ay tunay siyang malaya. Walang problema sa buhay, walang iniisip na utang o responsibilidad. Puro hangin, tanawin at saya. Ang kanyang mga kasama ay ganun din ang nararamdaman. Kaya lagi silang masigla at excited tuwing may bagong bundok na plano nilang aakyatin. Isang araw, nabaling ang kanilang atensyon sa bundok ng Kanlaon. Marami silang narinig na nakakatakot na kwento tungkol dito. Sabi nila, tahanan daw ito ng mga demonyo, aswang, at iba't ibang masasamang nilalang na hindi dapat galawin. Kahit halos lahat sa grupo ay natakot, si Jorito bilang pinuno ay nanatiling determinado. 2 buwan silang naghanda ng mabuti. Nagpakonsulta sila sa maraming babaylan at albularyo sa paligid. Pero karamihan sa kanila ay tumangging magbigay ng detalye at halatang natatakot. Isang matandang babaylan pa ang nagbabala sa kanila nang may matinding takot sa mukha at boses. Kalimutan niyo yang binabalak ninyo. Ang Kanlaon ay hindi lugar para pasyalan. Marami nang sumubok. Iilan lang ang nakabalik ng buhay at matino pa ang pag-iisip. Kahit may babala, hindi nagbago ang desisyon ni Jorito. Sa araw ng kanilang pag-akyat, maaga pa silang umalis mula sa Sagay. Naging maayos at masaya ang kanilang paglalakad sa unang ilang oras hanggang sa marating nila ang paanan ng bundok. Pero sa sandaling tumapak sila sa lupa ng Kanlaon, may kakaibang presensya na agad nilang naramdaman. Parang may nanonood sa kanila. Unti-unti nang nagbago ang paligid. Kahit tanghali pa noon, biglang dumilim ang kalangitan. Maya-maya pa, may magandang kanta silang narinig. Malamyan ang tinig ng babae na sinasabayan ng tunog ng harpa at plauta. Habang pinakikinggan nila ito, unti-unti silang nadadala sa kakaibang pakiramdam na parang hinihila sila patungo sa isang mapanganib na lugar. Habang nagpapatuloy sila sa pag-akyat, biglang nawala ang 4 na tauhan ng kanyang magulang. Nang hanapin nila, nakita nilang nakatayo lang sila, tulala, at parang nawalan ng sariling pagkatao. Maya-maya pa, may pulang liwanag na biglang sumilay mula sa direksyon ng tuktok ng bundok. Mula sa pulang liwanag na iyon, lumabas ang 2 kakaibang nilalang, kalahating babae at kalahating pawikan. Nakalutang sila sa ere habang patuloy na kumakanta. Pagkatapos niyon, biglang dumating ang isang malaking grupo ng mga nilalang na parang mga tao, pero baliktad ang gulugod, puno ng sugat sa katawan at may matatalas na kuko sa mga kamay at paa. Sa harapan mismo nila, isa-isa nilang nakita kung paano kinuha ng mga nilalang ang mga kasama nila.
Walang awa nilang pinatay ang mga ito at ginamit ang dugo at buto. Si Jurito at ang dalawang kababata ay nagtago sa makapal na kakahuyan habang nanginginig sa takot. Sa sobrang takot at pagkalito, napagdesisyonan nilang tumakbo na pababa ng bundok. Pero nang makarating sila sa paanan, nakita nila ang isang buong baryo na puno ng dugo at mga bangkay. Parang walang buhay na tao ang natira sa lugar. Ang dating magandang tanawin ay naging larangan na ng kamatayan at dugo. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakad na puno ng takot at hirap, nakabalik si Jurito sa Sagay. Ngunit hindi na siya muling umakyat pa ng kahit anong bundok kahit kailan. Ang dating hilig na nagbibigay sa kanya ng malaking kasiyahan ay naging bangungot na hindi na niya malilimutan hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Hanggang ngayon, nananatili sa kanyang alaala ang sumpa ng buntok ng Kanlaon at ang mga nilalang na naninirahan doon.